Magandang umaga po, mga kapatid. Kayo dyan sa nanonood sa ating pong online. Salamat po sa inyo, no? Share nyo po ito, ha? Patuloy ko sinasabi na ilakas ninyo yung sound ninyo para yung buong bahay ninyo ay nakapakinig. And then maganda kung sama-sama po tayo dito, no? At mas the best yung nandito kayo kaysa kayo yung nasa bahay. Pero kung talagang kailangan nasa bahay kayo, talagang di maiwasan, ay tumutok na lang po kayo, then lakasan niyo po yung inyong sound para po makapakinig din yung iba. At kung kailangan niyo pong bisitahin namin kayo, Bible study, may mga questions po kayo, ay chat lang po kayo, no? Kung may mga prayer request kayo, lagyan niyo po sa ating GC. Kung kayo po yung member ng GC, kung kayo po yung member ng community, at kung hindi naman, no, chat, PM niyo lang po kami. PM niyo lang po kami, no? Okay, hindi ko po iniimbita sa aming church ang mga member ng ibang church. Lalo kung kayo ay malapit lang dito sa paligid, no? Bumalik kayo sa church nyo. Pero kung may mga na-save sa ating ministry, since we have started this ministry, the Community Baptist Church, iniimbita namin kayo na sama-sama tayo sa Panginoon. Okay, sabi po dito sa Romans chapter 10 verses 1 to 17. Siya po pala, no? Kung gusto niyo pong tumulong sa atin sa ministry, sabihin niyo lang, ano po? Meron tayong GCash, pwede niyo pong ipadala sa GCash, ano po? Nakapaskil po sa aming, ano yan, GC. Pero kung hindi naman kayo member doon, siyempre, hindi po makikita yun. Pwede namin i-send sa inyo. Ang sabi po ng Romans, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Verse 2, for I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. For they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. For Moses described the righteousness which is of the law, that the man which doeth those things shall live by them. But the righteousness which is of faith speaketh on this wise, say not in thine heart, who shall ascend into heaven? That is to bring Christ down from above. Or what shall descend? Who shall descend into the deep? That is to bring up Christ again from the dead. Verse 8, but what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed. For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Verse 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Verse 15, and how shall they preach except they be sent?
As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things. But they have not all obeyed the gospel, for Elias saith, Lord, who hath believed our report? So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ito po, no? Yung sa 17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. The origin of faith. Saan nanggaling o ang pinanggalingan ng pananampalataya? Kaya manalangin tayo, Panginoon, salamat po. Pagpalain niyo po ang pag-aaral namin, pangaral ng iba na salita, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. Sabi po ni Pablo, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Yan po ang panalangin, desire, ang longings ni Pablo, yung kanyang mga kababayan. Diba? Yung kanyang lahi ng Israel. O tayo, ano lahi tayo? Diba? Ang tawag sa atin ay mga Pilipino. So, dapat bigyan natin ng attention yung ating kapwa Pilipino. O, para yung mga kapwa nating Pilipino ay maligtas. So, dapat tayo mga Pilipino, especially ang ating misyon, ang Pilipinas. Madalas, nakatingin tayo sa ibang bansa para maligtas. Pero, napakaraming tao sa Pilipinas na hindi natin inaakay sa pananampalataya. Wala tayong programa, wala tayong activities, wala tayong mission para ma-save yung ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Pero, ang gusto natin, pumunta ng ibang bansa para mangaral ng salita ng Diyos. Tama ba yun? Tama naman po yun. Pupunta tayo sa ibang bansa para mangaral ng salita ng Diyos. Pero, nakita ng mga expert na kung magte-train ka ng tinatawag nilang national. Yan. Diba? Yung national. Pag sinabing national, taga doon. At doon nakatira. So, ititrain mo yung isang national para maging missionary sa sarili niyang bansa. Bakit? Kasi, hindi na siya tuturuan ng lingwahe nila. Alam niya yung lingwahe nila, doon siya pinanganak eh. So, alam niya yung kanilang lingwahe, alam niya yung kanilang dialekto, alam niya yung kanilang kultura. So, napaka-advantageous nung ganon. Kesa ikaw na Pilipino, na missionary, uubusin mo yung panahon mo sa bansa na yon na hindi ka naman nagte-train ng taga doon. So, mag-train ka ng taga doon, then yung taga doon, turuan mo mag-train ng mga taong taga doon din. At yun mismo ang mas mabilis para maikalat ang salita ng Diyos. And then, pwede ka na bumalik sa Pilipinas. At dito ka naman magkaroon ng ministry ng mission. Pag sabi nga ng Bible sa mga disciples noong panahon ni Kristo, huwag muna kayong pupunta sa mga Gentiles. Pupunta muna kayo sa mga house of Israel. Bakit? Darating na ang anak ng tao, hindi nyo pa nalilibot ang buong Israel. Ibig sabihin, ba't yun? Kasi araw-araw may pinapanganak eh. Alangan namang kapapanganak mo, wiwitnessan mo na. So sa dami ng pinapanganak, hindi ka mauubusan ng taong aakayin, tuturuan, ililid sa Panginoon. So, hindi mo na kailangan actually pumunta pa ng abroad ng mahabang panahon. Si Pablo, nagpupunta ng ibang bansa, 3.5 years lang. 3.5 years lang siya doon.
sa bawat bansa na pupuntahan niya. 1 year, 2 years, 3 years, 3.5 years lang. And then babalik na siya uli sa Israel. Yun ang trabaho ni Pablo. Ngayon, ang trabaho ng misyonaryo sa abroad, sa isang lugar, ay hindi lang 3 years. Hindi lang 10 years. Nandun lang siya sa isang lugar na yun. Okay lang siguro kung pagpunta mo sa isang lugar, pagbalik mo ng Pilipinas, pagbalik mo ulit sa ibang bansa naman ang pupuntahan mo. Sa ibang bansa ka naman magte-train. Pero kung doon at doon din, hindi effective yun. Kasi galing ka na doon eh. Dapat nakapag-train ka na doon. At yung na-train mo doon, yun ngayon yung mahayo. At magte-train ng iba pang mga missionary or mga pastor. Okay po? Kaya, ang sabi ni Pablo, ni Paul, sabi niya, my heart's desire and prayer to God. So what is your prayer sa iyong mga kababayan? Na ipagpapray ba natin ang ating mga kababayan na sana, nawa, sila ay maligtas, makapakinig ng salita ng Diyos, tumanggap kay Kristo, maging anak ng Diyos ng kapagmana ng langit. Pero baka naman ang prayer natin tayo lang, para sa ating kapakanan lang, convenient life. Pero ito si Pablo, siya po isang abogado, siya po isang mayamang tao, at ang kanyang family ay kilala, sapagkat sabi nga niya, siya ay Hebreo, ng mga Hebreo at Pariseo. Kaya yung kanyang family ay merong tinatawag na sa government. In touch sila sa government. In fact, nung usigin niya ang Kristiyano, humingi siya ng sulat. Humingi siya ng sulat, katibayan, karapatan na hulihin ng Kristiyano at parusahan. Kaya meron siyang influence sa community. Pero nung ma-save si Apostol Pablo, sinabi niya, my heart's desire and prayer that they might be saved. So bilang Kristiyano, dapat ganyan ang ating damdamin. Ganyan dapat ang ating pananaw. Ganyan dapat ang ating programa. Ganyan dapat ang ating mga ministries to be saved, no? Para maligtas ang mga kababayan natin, para maligtas ang mga tao sa paligid natin. So meron tayong gagawing mga programa, especially po yung pangangaral. Sabi diyan, for I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Meron silang zeal, diba? Napaka nila sa Panginoon Bagat sila yung piniling bansa. Sila yung piniling bansa ng Diyos para dalhin ang pangalan ng Diyos. Sila yung carrier ng God's name. So bilang Kristiyano, ang application niyan, tayo yung tagapagdala ng pangalan. Sabi nga the mark of Christ. Nasa atin yung marka ni Kristo. Ano po ba yung marka ni Kristo? Yung kanyang latay. Diba? Yung kanyang butas ng pako sa kanyang kamay, sa kanyang paa, sa kanyang kagiliran. Yung mga sugat sa kanyang ulo. Yung sabihin, suffering. Marunong tayong mag-suffer for Christ's sake. For the sake of Christ ministry. Hindi ko naman ministry to Ministry ng Panginoon to. Nilagay ako ng Panginoon sa kanyang ministry para ibahagi ang kanyang suffering, yung kanyang death,
yung kanyang burial, at yung kanyang resurrection. Kaya po, kaya sila yung merong zeal of God. Ano po? Kaya lang, ang problema ng mga Israelita, hindi nila napagtanto, hindi nila nakilala na ang Kristo na kanilang pinako, ito pala yung Mesaya nila. Ito pala yung kanilang hari. Ito pala yung kanilang high priest. Ito pala yung kanilang savior. No? Pero buti na lang, hindi lahat. Sapagkat makapag-train siya ng 12 disciples. Kasama doon si Pablo. Kasi si Judas, bagamat enray niya, pero sabi ng Bible, sabi ni Kristo, pinili ko kayong 12, pero isa sa inyo, Diablo. So, si Judas yun. At ang pumalit kay Judas ay si Pablo. So, sabi rito ng Bible, mga kapatid, ang desire ni Pablo sa kanyang mga kababayan ay makakilala sa Diyos, makakilala kay Kristo at maligtas at maging mga lingkod ng Panginoon. Ngayon, kayong mga nakakilala na sa Panginoon, sikapin ninyo maging lingkod ng Diyos. Madalas, ay si pastor na lang yan. Madalas gano'n ang ating isip eh. Ay, hindi man ako pastor, si pastor lang ang may trabaho niya. Hindi po. Especially, ang sabi ng Bible, preach the gospel to every creature. Hindi po pastor lang yan. Hindi po trabaho lang yan ng missionary. Trabaho po ang pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos, especially the gospel of Christ to every creature. Ito po yung trabaho ng bawat Kristiyano. Bata, matanda, babae, lalaki, mayaman, mahirap, nakatapos ng pag-aaral o hindi man. Ang trabaho natin to preach the gospel of Christ, kapag sabi ng Romans chapter 1 verse 16, for this is the power of God unto salvation to everyone that believeth. To the Jew first, sabi nga eh. Bakit to the Jew first? Hudyo si Pablo eh. Tayo, Pilipino. Diba? To the Filipinos first. To the Filipinos first. Dapat, bago tayo mangaral ng salita ng Diyos sa ibang lugar, sa ibang bansa, nangangaral ka na dito. Bago tayo mag-mission sa ibang bansa, mamay mag-mission muna tayo sa Pilipinas. Meron nga isang nag-a-apply sa Africa. Ang tanong lang sa kanya eh, sa inyong pamilya, ilan ang Kristiyano? Sabi niya, ako pa lang po. Okay? Dahil ikaw pa lang ang Kristiyano sa pamilya nyo, para tanggapin ka namin bilang missionary sa Africa, kailangan dalhin mo muna sa Panginoon ang pamilya mo. At pag nadala mo na ang pamilya mo sa Panginoon, bumalik ka rito para susubuin ka namin sa Africa. Alam nyo, bumalik yung tao after 20 years. Sabihin, ganun niya katagal inakay ang pamilya niya. 20 years. After 20 years, balik siya sa mission. Sabi niya, ako po yung nag-apply 20 years ago. Ikaw ba yun? Opo. Kumusta na yung pamilya mo? Lahat po sila Christian na. Lahat po sila ay born again na. Lahat po sila ay anak na ng Diyos. 20 years. Minisyon niya ang kanyang family. And after 20 years, sinugo siya sa Africa. Tayo, gusto natin umalis sa ating pamilya. Hindi ba naman Kristiyano lahat ng pamilya niyo? Malungkot yun, no? Malungkot yung aalis ka sa bansa mo, iiwanan mo yung pamilya mo na unbeliever. At pupunta ka sa isang lugar to win souls. Samantalang ang pamilya mo, hindi mo naman nawiwin pa sa Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, my heart's desire for Israel is to be saved. At nung nag-mission si Pablo, alam niyo kung sino ang una niya pinupuntahan?
hinahanap niya ang mga sinagog. Bakit sinagog? Kasi alam ni Pablo, pagdating ng Sabbath day, ang lahat ng Israel nasa sinagog. Kaya hindi siya nagbabahay-bahay muna. Ang una niya pinupuntahan, sinagog. Pagpunta niya sa isang lugar, sinagog. Bakit? Nandun ang mga Israel. Nabagat ang mga Israel pagdating ng Sabbath day, rest day, automatic nasa sinagog sila. Kaya si Pablo, yun ang inaabangan niya, yung Sabbath day. Pagdating ng Sabbath day, aattend siya sa sinagog. Dahil nandun ang mga Hudyo. At mangangaral siya ng salita ng Diyos sa mga sinagoga. Bagamat si Pablo ay isinugo sa mga hintil, pero ang una niyang pinuntahan ay ang mga Israelita. Kaya nga meron tayong mga churches dito, ang meron silang mission, to the Jew first. O, di ko inaano yan, to the Jew first. Okay lang yun. Eh, yun ang programa nila eh. Eh, tayo naman, ang gusto ko, to the Filipino first. To the Filipino first. Mga Pilipino muna, bago mga foreigner. At, pag nakakita tayo ng foreigner, edi, akayin din natin sa Diyos. Pero, most of the time, dapat Pilipino ang ating puntahan. Bakit? Kababayan natin yun. Yan sabi ni Pablo, my heart's desire and prayer to God for Israel, that they might be saved. Okay? Ang sabi ng verse 3, for they being ignorant of God's righteousness. Diba? Yun daw mga Hudyo, nung panahon niya, mga Israelita ay mga ignorante sa katwiran ng Diyos. Oh, edi sabihin, parang ganito sinasabi ni Pablo, maraming Pilipinong ignorante sa katwiran ng Diyos. Hindi alam ang katwiran ng Diyos, yung righteousness of God. The righteousness of God is Christ Himself. Kilala ba ng mga tao ang si Kristo? Meron lang silang idea, pero personally hindi nila kilala. May idea sila, oo. Kaya nga ang iba, nagtitiwala kay Kristo na, pero hindi yung nagtitiwala na katulad ng nagtitiwala ng Kristo. Kasi yung mga may idea lang kay Kristo, pag maganda buhay, okay sila. Pero pag nagigipit, pupunta na sa ibang pananampalataya yan. Mukha yata yung Kristo namin, hindi yata ako swerte ah. Ganoon. Mukha hindi yata totoo yung pinapangaral patungkol kay Kristo ah. Mukha hindi yata tama yun. Ganoon ba? Na kapagkat sila pumadaan sa mga kahirapan, karamdaman, at iba't ibang mga sakit, ang gagawin nila, hahanap sila ng ibang kakapitan. Bakit? Eh, itong Kristo namin, hindi yata kami mahal eh. Hindi yata kami tinutulungan eh. Kasi, ganito pa rin ang buhay namin eh. Diba? Kasi nga, hindi naman talaga sila Kristiyanong tunay. Kristiyano sa nguso, pero hindi sa puso. Yan. Sabi ni Kristo, pinupuri ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. So, gano'n eh. Maraming Israelita, hindi nila kilala ang righteousness of God in Christ. So, dapat nating ipangaral ang katwiran ng Diyos na nakay Kristo Jesus. And Christ Himself is the righteousness of God. Sabi nga ng verse 4, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. Na kanino nagtitiwala? Kay Kristo. Kaya po, kailangan nating ipangaral, ipaalam. So, for Moses described it, the righteousness which is in the law, that the man which doeth those things shall live by them.
Okay, yung righteousness na nasa batas, kailangan sundin mo yung buong batas. At sabi nga, ang batas ay nagsasabi patungkol kay Kristo. Kaya kung ikaw ay naniniwala sa batas, maniniwala ka kay Kristo. Sapagkat ang batas, ang kinauwian ay si Kristo. The end of the law is Christ. Ibig sabihin, lahat ng batas ng Diyos nakafocus kay Kristo. Walang ginawang batas ang Diyos na hindi nakafocus kay Kristo. Lahat ng batas ng Biblia nagtuturo patungkol kay Kristo. Kaya, ang problema hindi yan naunawaan ng mga Israelita. So tayo rin kumisan, hindi natin naiintindihan. At lalo na yung maraming Pilipino na hindi po talagang Krisyano. Sabi nga, ngayon, paano ba nagsimula ang pananampalataya? No? Ito yung introduction lang. Gusto ko makita ninyo na bakit kailangan nating ipangaral ang salita ng Diyos. Sabi nga, preach the word. Tingnan niyo po. 2 Timothy chapter 4. Meron ako dito nun. Pero tingnan lang natin dito sa Bible mo. 2 Timothy chapter 4. Sabi niya, preach the word in every, sabi yan, in all season. Yan. Verse 2. Preach the word. Be instant in season and out of season. Diba? Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. So sinasabi dito, preach the word, sabi niya, be instant in season and out of season. Sabihin, all the times. All the times. So dapat nating ipangaral ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng ating text sa verse 17 ng Romans, so faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang sabi ni Adam Clark, preaching, if heard attentively, faith will be produced. So, ang mga tao, para sila magkaroon ng pananampalataya for salvation, kailangan nilang makapakinig. At sa kanilang pakikinig, napuproduce ang pananampalataya. Sabi nga, the phrase faith cometh by hearing, meaning faith starts in the heart. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa puso nung nakikinig. Eh kung hindi nila mapapakinggan ang pangangaral ng salita ng Diyos, no faith will be produced. Walang mapuproduce na pananampalataya. Sabihin, kung paano ang kasalanan na nagsimula sa puso ni Lucifer, ganon din naman ang pananampalataya kay Kristo ay napuproduce, nagsisimula sa puso ng bawat nakikinig. Kaya kung walang nangangaral, walang mapapakinggan. At kung walang nakikinig, walang maliligtas kasi walang pananampalatayang mapuproduce. Apo? Yan po, no? Kaya yung pananampalataya, ibig sabihin po ng pananampalataya ay sa Greek ay pistis. Pistis. Persuasion. Yan. Persuasion. Moral conviction. Yan po, ano? The truthfulness of God or a religious teacher. Kaya po, nape-persuade ang isang tao to believe, to trust in Christ kapag nakapakinig sila ng preaching, napuproduce ang
faith. Tumutubo ang pananampalataya. Yan. Yung kanilang belief. No? Yung kanilang fidelity doon sa salita ng Diyos. Kaya po, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos at ito ay umuusbong sa puso ng tao na nakikinig ng salita ng Diyos. Lahat naman ng tao may puso eh. Sino tao walang puso? Bakit walang faith sa puso? Kasi walang word of God. Parang ganito eh. May lupa ka pero walang tanim. Bakit walang tanim? Kasi walang binhi. Maglagay ka ng binhi, may tutubo. Pero pag wala kang nilagay na binhi, walang tutubo. So ang salita ng Diyos ay ang binhi. Sapagka itinanim yan sa puso ng tao, may tutubo. Diba? Kaya kapag ka nagtanim ka ng salita ng Diyos sa puso ng tao, ang tutubo dyan ay faith. Faith. At yung faith na yan, yun ang magiging paraan ng Diyos for salvation. Sabi niya, for by grace are ye saved through faith. Kaya ka na saved because meron kang faith. Kaya ang faith ay nagsisimula sa puso. Doon sa mga nakakapakinig ng salita ng Diyos. Diba? Yan. Yung salitang hearing, medyo, ang ibig sabihin ng hearing ay ek. EX. EX. Yan ang basa dyan. Diba? Ibig sabihin daw po niyang salitang hearing, ay dito. Ikaw ay sabihin daw, ikaw ay nakikinig, no? Sa Tagalog, nakikinig. Sabihin na yan, a primary preposition denoting origin. The point whence action or motion proceeds. Pagka napakinggan mo, doon lang nagkakaroon ng action. Kasi, wala ka naman napakinggan, kaya wala ka namang, walang action na gagawin ka. Pero nung napakinggan mo, nagsimula ang action. Kaya kapag ka tayo'y nangaral ng salita ng Diyos, may magre-react. Yan. Kakaroon ng reaction ng tao. Tatanggap, tatanggi. Dalawa lang yan no? Tatanggap, tatanggi. Pag tinanggap ang salita ng Diyos, magkakaroon ng faith. Tinanggap Pag tinanggihan, walang faith na mapuproduce. Bakit? Tinanggihan Kaya kailangan para tanggapin ng tao, magkaroon ng reaction ng tao, kung tatanggap o tatanggi, kailangan mangaral. Kasi hindi mo naman sigurado Gusto, hindi tatanggap yan. Paano mo nalaman? Alam ko hindi tatanggap yan. Nangaral ka na ba? Hindi pa. Hindi pa pala mangaral ka muna. Para malaman mo na iyan ay tatanggi o tatanggap, mangaral ka. Pagkatapos mong mangaral o habang nangangaral ka, malalaman mo na yung tumatanggap. Diba? Malalaman mo na yung tumatanggi. Doon pa lang
So, ngayon, paano mo malalamang tumanggap yan? Eh, sabi naman ng Bible, by the mouth, confession was made. Maririnig mo sa kanyang bibig, oh, naniniwala ako, nagtitiwala ako, sumasampalataya ako, di ba? Kino-confess ng mouth na siya'y sumasampalataya. Kaya hindi po mali na ang tao ililid mo sa prayer. Sinner's prayer. Kasi by the mouth. Diba? Kaya huwag sabihin, tumanggap ka sa Panginoon sa isip lang. Hindi Kami sinasabi namin, sumunod ka sa prayer. Kahapon, actually, tatlo yung tumanggap kasama yung isang church member. Tumanggap din. Pinakamalakas na boses niya. Member na ng church yun ng Baptist. Tumanggap pa ulit sa Panginoon kahapon. Tapos meron kami dalawang unbeliever na bisita. Tumanggap din sa Panginoon. So, tatlo silang tumanggap. Save na yung isa. Pero tumanggap pa rin kahit save na siya, di ba? Tumanggap din yung dalawa. Ilan yung na-save? Dalawa lang. Bakit ko sinabing na-save? Tumanggap Pero kung hindi ko narinig yun na nag-pray, masasabi ko bang save yun? O baka save? Kasi hindi naman lahat ng tumatanggap save May posibilidad na sila'y save kasi tumanggap. At narinig namin na sila'y tumanggap. Bakit? Sapagkat nilid namin sa prayer. So, kaya po, mayroong pong hearing. Sapagkat kung walang pakikinig, walang action, walang reaction. Kaya dapat tayong mangaral sa labas at mangaral sa loob. Akayin natin sa loob at magsimula tayo sa labas, paloob. Yan. Sa labas, to win them for Christ. Sa loob, to train them for Christ. Diba? So, yung hearing by the Word of God. Ano po? Pakikinig ng salita ng Diyos, listening to the Word of God. Ito po ay nag-trigger ng action. Sabi po ng 2 Timothy kanina, binasa natin, diba? I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead, that is appearing in His kingdom. Preach the word, be instant in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with long suffering and doctrine. Verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Mga kapatid, di bali nang sila ay mapagod, kakapakinig. At least meron silang napakinggan. Sabagat isang araw makikinig din yan. At ang baka mapakinggan nila ay hindi pa Word of God. Ibang word pa. Diba? At least tayo yung nangangaral. Sabi nga, yung salitang preach, ako'y, yan, hearing. Sabi yung preaching, report. Diba? Kailangan po i-herald natin ang salita ng Diyos. Yung salitang ako'y sa Greek word. Kaya po yung salita na yan, to preach, ay dapat po nating ipadama o ipahayag sa mga tao ang salita ng Diyos. Yung Word of God. Okay, sabi po ng Romans, how then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So, kailangan nilang makapakinig. To hear, to listen to the Word of God. To hear and to listen to the preaching. Diba? To the preaching
of the Word of God. Kapag hindi po tayo nangaral, walang mapapakinggan. At pag walang nakikinig, walang tutubong pananampalataya. At pag walang nanampalataya, walang maliligtas. Kaya nga sabi ng Romans, how then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Ano po? Kaya mag-preach kayo ng gospel. Huwag nyo hintayin si pastor. Dapat ang goal natin, bago dumating si pastor, Kristiyano na sila. Pagka ganyan lahat ang ugali natin, abay, napaka-sarap ng buhay ng pastor nyo. Ang trabaho na lang niya, training. Di ba? To train you. Bakit? Meron nang nag-preach ng gospel na saved na eh. So, ang trabaho na lang namin, i-train namin kayo sa mas matataas na paglilingkod. Hindi na kami yung lalabas, mangaral. Dapat trabaho niya ng soul winner. Ang trabaho ng pastor, feeding the flock. Ang trabaho ninyo, reach out the unbelievers. So dapat ang nagdadala ng bisita sa church ay yung mga members. Hindi yung pastor. Kung nagdadala ng bisita yung pastor, salamat. Pero dapat ang nagdadala ng bisita panauhin sa church ay ang mga members. Kayo yung may access sa mga kapitbahay nyo sa paligid nyo, sa ibang mga kamag-anak nyo unbeliever, kayo may access eh. Diba? Or, dali niyo yung pastor nyo doon sa kamag-anak nyo na yun, sa kakilala nyo na yun, para mangaral ng salita ng Diyos. Ang script po natin, ang sabi ng Bible, all nations, Matthew 28:19, go ye therefore and teach all nations. Diba? Lahat ng bansa. Pero para kay Pablo, mas gusto muna niya ang kanyang bayan. Ang maligtas. Doon din dapat tayo. Bagamat all nations, pero bago ka pumunta sa ibang bansa, start to your own nation. Diba ba? Pangalawa, sabi rito, all the world. Sabi ng Mark 16:15, go ye into all the world. So, hindi po tayo limited sa isang lugar lang. Oh, teritoryo ko to. Ako lang ang pwedeng mangaral dito. Hindi po ganon. Kung sino mang lingkod ng Diyos ang makangaral dyan sa lugar na yan, hindi mo siya pwedeng pigilan. Ba't nandun ka, ba't nangangaral siya doon? Siguro, baka napansin niya, wala nangangaral. Kaya nangaral siya. Pwede gawin mo, samahan mo siya. At least dalawa na kayo. Di ba? Magkaiba kayo ng lugar ng church. Ba, sa isang barangay kayo. Kung sa isang barangay marami kayong Baptist churches. Oh. Di pasipagan, no? Sino maraming naakay, di sa kanya yung maraming member. Di naman lahat na maakay mo, tiyak magiging member mo eh. Diba? Hindi lahat. Marami dyan, sa iba akin. Marami dyan, baka malipat ng lugar, doon na akin. Di ba ba? So, gano'n din. Parang pamilya yan eh. Sa isang lugar, ang daming pamilya. Nag-aagawan ba kayo ng membro ng pamilya? Hindi naman, di ba? Ngayon, kung yung membro ng pamilya mo lumipat sa kapitbahay, problemang malaki yan. Baka may problema ka sa pamilya mo, kaya lumipat sa kapitbahay. Ayusin yung pamilya mo. So kung ayusin mo ang iyong simbahan, walang aalis. Bakit? Maayos ang simbahan mo eh. Kaya siguro maalis dahil hindi maayos ang simbahan mo. So, ang sabi ng Bible, all nations, all the world, and number 3, every creature. Kung saan may tao.
Paano pastor kung may tao na sa buwan? Doon na sila tumira. O, kung kaya mo pumunta sa buwan, pumunta ka, mangaral ka doon. All creature eh. Kaya ang ating scope ay worldwide. Nations wide. And every creature. Walang lugar na hindi tayo inutusan ng Diyos para mangaral. Basta may tao, mangaral ka. Kahit disyerto. Okay? Ito ang gusto kong muna makita niyo, no? Ang sabi ng Bible, ang saan nag-origin ng faith? Ang sabi ng Bible, faith cometh by the hearing of the word of God. Yan, sabi dyan sa ating text, di ba? Sa verse 17. So faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So una, para magkaroon ng faith, kailangan merong preaching of the word of God. So kahit patay, may patay dyan, mangaral ka. Birthday, mangaral ka sa birthday. Kasal, mangaral ka dyan sa may kasalan. Diba? Kahit saang lugar, kahit anong okasyon, kailangan para dumating ang faith. Sabi niya, para tumubo ang faith, mag-start ang faith, kailangan ng preaching. Okay, hindi lamang preaching. Pangalawa, sabi niyan, faith cometh by hearing. Kailangan, number 2, you need the audience in your preaching. Kaya nga sabi ng Bible, kung merong dalawa o tatlo na nagtitipon sa aking pangalan, ako'y nasa gitna nila. So mahalaga yung ang Diyos ay nasa gitna ng nangangaral at nung nakikinig. So ang preaching ay dapat merong tagapakinig. O ngayon, ang tagapakinig ngayon hindi lang nasa paligid mo. Ang tagapakinig ngayon nasa maraming dako na. Bakit? Katulad ng social media. Katulad ngayon, kung nasaan man kayo na nakikinig ngayon, nanonood, nakakapakinig kayo, kahit wala kayo dito. So, sabihin, lumalawak. Nasa isang lugar ka, pero ang iyong audience ay nasa maraming lugar at baka nga mamaya meron pang nasa ibang bansa. Kaya, kung merong isa, dalawa rito, tatlo rito, sabi ng Bible, nasa gitna ako. Okay? Pastor, may nasa Africa, may nasa Amerika, nasa gitna siya ng mga nakikinig. So, pwede mag-produce ang faith. So, sabi yan, faith cometh by hearing, no? Sabi niya, without preaching, how can they hear without a preacher? So, kailangan ng preacher. Pangalawa, kailangan ang preacher ay magturo. Pangalawa, kailangan ng tagapakinig. So, invite those who will listen. Sabi nga ng Bible, compel them to come in. Pangatlo, kailangan natin ng preaching and hearing of the Word of God. Hindi po tayo mangaral ng Word ng kung sino-sino. Ang ipapangaral po natin ay ang salita ng Diyos. Yung binanggit po natin ganun, no? Kaya, kailangan po nating ipangaral, ibahagi ang salita ng Diyos. At sabi ng Bible, ang sasampalataya ay maliligtas. Verse Romans 10:9-11. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart
that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So, kailan sila nanampalataya? When they heard the gospel preaching. When the audience heard the gospel preaching, yun po ang faith ay magsisimula at ang kaligtasan ay magaganap. For with the heart man believeth unto righteousness. So ang isang taong saved ay righteous na. So it is a righteousness for us if we believe to the preaching of the gospel. So yung taong yan magiging righteous before God. And with the mouth confession is made unto salvation. So yung taong yan magiging righteous because meron siyang faith. He have faith. At siya po ay magiging ligtas, anak ng Diyos. For the scripture saith, whosoever believeth shall not be ashamed. Yung salitang whosoever, isabihin po yan sa Greek ay pas. Diba? Ibig sabihin daw po ng pas ay all. Whether it's any, diba? Every, the whole, kabuuan. Wala daw kasi sa original yan eh. Nandun sa original word yan. John 3:16, nandun yan. Yung salitang whosoever, ang Greek word niya ay pas. Ibig sabihin, bawat sumasampalataya, everyone, whosoever, di ba? Nandiyan yan. Ang bawat sasampalataya. So, ibig sabihin po, kung lahat ng 100 taong yan na believer ay nakapakinig, ang 100 taong yan pwedeng maligtas. Pwedeng maligtas. Basta't sila ay nagkaroon ng faith. At paano sila nagkaroon ng faith? Because they heard. Diba? At nung marinig nila, nagkaroon ng action sa puso nila. Nagkaroon ng reaction. Maniniwala ba ako o hindi? Pag pinili niyang maniwala, maliligtas siya. Sabi ng Bible. So, sabi ng John 3:16, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. For God so loved the world, verse 16, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth, believeth, yung mga taong, sabi nga rito yung pisteo, sa Greek na pisteo, sabihin to have faith, yan, yung mga magtitiwala o they that put their trust, sabihin, to trust, to put in trust with. Kapag ka napakinggan niya at nagtiwala siya sa kanyang napakinggang salita ng Diyos, magkakaroon ng tinatawag na salvation. Diba? Kaya nga sabi ng Bible, should not perish but have everlasting life. At ang sabi dito, ang Savior natin, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Verse 18. Verse 17. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. So mga kapatid, salvation is by grace. By grace to them that have faith, that believe it, sa kanilang napakinggang gospel. The gospel, si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus para sa iyong kasalanan at sa aking kasalanan,
inilibing ng 3 araw, at sa pangatlong araw ay nabuhay na maguli at umakyat sa langit at umupo sa kanang bahagi ng Ama. That is the gospel of Christ. Christ died for your sin. He suffered and died on the cross of Calvary. So, ibig sabihin po ng save ay sodso. Yan. Kayo po ay salitang save ay sodso. Sabihin, ligtas kayo. Kayo po ay na-deliver, protected, delivered, protected, healed, preserved. Kayo po iniingatan ng Diyos, preserved by God. Diba? Healed by God. Saan tayo pinagaling? Sa kasalanan. Tayo mayroong sakit na kasalanan. Pinagaling tayo ng ating Diyos through our faith in Christ. Diba? Kaya po yung mga sumasampalataya kay Kristo, sila po yung mga taong pinagaling na sa kanilang kasalanan. At ang sabi nga dito sa verse 15, sabi dito, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. So, yung salitang beautiful, ang ibig sabihin ay horayos. Horayos. Yan po, ano? So, ibig sabihin na po niyan, belonging to the right hour or season. May tamang panahon. Ano? Flourishing. Sabihin na po ng beautiful means flourishing. Kaya ang Kristiyano nagdadala ng mabuting balita ng Ebanghelyo ni Kristo, you are a flourishing Christian. Ano paganda, no? Flourishing Christian ka pala. Eh, paano kung hindi ka nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan? Eh, hindi ka flourishing. Oh. Pero ang taong nagdadala ng mabuting balita is a flourishing Christian. Okay? At ang huli, hindi ka lamang flourishing Christian, you are a wise Christian. Amen? Sabi ito, Proverbs 11:30-31, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Ang nag-aakay ng kaluluwa through the word of God, the gospel of the Lord Jesus Christ is wise. At ang sabi po ng 31, behold, the righteous shall be recompense in the earth. Ang matuwid ay pagpapalain sa lupa. Sino matuwid na tinutukoy na yan na pagpalain? Yung mga nagdadala ng kaluluwa. Yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya pag nangangaral ka ng salita ng Diyos, you are wise. You are flourishing. Di ba? So let's preach the gospel, ano po, to the listeners. Kailangan meron ka listeners, ano po, and all you have to say is about God's word. Pagka po narinig ng tao ang salita ng Diyos, faith will be produced. So, saan galing ang pananampalataya? Nanggagaling sa pakikinig o nanggagaling sa salita ng Diyos. At tumutubo, nagsisimula, it will start from the heart of everyone that heareth and believeth the word of God. Kaya manalangin. Panginoon, salamat po sa aming pong pag-aaral ng iyong banal na salita. Ang pananampalataya nagsisimula sa puso. Sa puso ng mga taong handang makinig ng pangangaral ng iyong banal na salita. Especially for salvation, the gospel of the Lord Jesus Christ. Nawa po, huwag naming ikahiya. Huwag kaming matakot. Huwag naming itago.
Sapagkat kung itatago namin, Panginoon, ang katotohanan ito, maraming tao ang mapupunta sa kapahamakan. Instead na sila'y maligtas, maging Kristiyano, maging anak ninyo tagapagmana ng langit, sila ay parurusahan sa impyernong walang hanggan. Maganda, magbibigay po ako ng paanyaya. Bago tayo magbukas, mga kapatid, nasubukan mo na bang mangaral ang salita ng Diyos? Mag-share ang salita ng Diyos? Kung hindi pa, bakit hindi mo gawin? Start to your own family. Diba? Simula ka sa pamilya mo. Yun muna ang unahin mong pangaralan ng salita ng Diyos. Turuan ang salita ng Diyos. At i-guide mo sila, akayin mo sila na pati ng church. Regular attendance sa church. Dapat every service ng church, especially Sunday service, nandun ka. Nandun yung loved ones mo. Kasama mo. Maaaring sa umpisa, ayaw. Maaaring sa umpisa, bantulot, nahihiya, kaya nagagalit. Kapatid, ang dami na pong tao. Sa umpisa talaga ayaw. Pero when they realize the grace of God, the love of God, nagsimula na silang magkaroon ng interest to listen, to study, and to live according to the Word of God. Palagay nyo, ako ba ay interesado dati sa Diyos, sa salita ng Diyos? Hindi po. Mas interesado akong maghanap buhay para may pera. Mas interesado akong magliwaliw para sabihin mamasyal at kung anong gusto kong gawin. Pero nung marinig ko ang salita ng Diyos, nabago ang lahat. Ngayon, hindi lamang ako interesadong ma-please ang Panginoon sa aking daily life. Gusto ko rin namang makapag-akay ng mga kaluluwa through the preaching of the gospel. So, subukan ninyo. Umpisahan ninyo sa family nyo. Every Sunday, akayin sila sa church. Diba? Gastusan ninyo kung mayroon naman kayong pera. Pagkatapos ng service, pakainin nyo sa paborito nilang kainan. Kailangan mo lang. Ang mahalaga doon, yung kaluluwa nila. Naligtas, naging anak ng Diyos. Hindi mo kayang bayaran ng salapi ang kaligtasan na binibigay ng Diyos sa tao. Kami nga na Bible, maangkin mo man ang buong sanglibutan kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa sa impyerno. Anong saysay ng pinakamayaman na nung namatay ay sinusunog, pinaparusahan, kinakain ng uod sa impyerno magpawala hanggan. Pero mas maganda kung ikaw ay magiging pinakamayamang tao sa mundo, ikaw rin ang pinakamayamang tao sa langit. Di ba ba? Mayamang ka sa mundo, mayamang ka sa langit. Pero sabi nga ng Bible, maraming mayaman sa lupa, sa mundo ito, pero mahirap sa langit. Bakit po? Sapagkat ang kayamanang binigay ng Diyos ay sinolo lang nila. Hindi nila binahagi sa mga may hirap at mapagkailangan. Hindi nila binabahagi sa gawain ng Panginoon. Kaya maraming mayaman ang luluha dahil pagdating sa langit, they have no reward. So mga kapatid,
Kung meron kang yaman, gamitin mo yung yaman mo na yan to influence more people to listen to the Word of God. Gamitin mo yan as a vehicle to influence people to listen to the Word of God. May mga programa tayo. Suportahan yung programa ng church natin. Isang araw may kausap akong 3 bata. Sabi ko, tutulungan namin kayo kasi makatapos kayo ng college. Tuwa-tuwa yung mga bata. Diba? So, kakausapin ko sila, kakausapin ko pa yung mga nanay, tatay nila para sa programa. At yung mga bata na yan, aaralan natin, tuturuan natin ang salita ng Diyos. Baka sakali, maging presidente yung isa dyan. At least, ang presidente natin, Kristiyano. Diba? O kaya, maging billionaires sa Pilipinas. At least, yung billionaires sa Pilipinas ay Kristiyano. Napakaganda, di ba? Kapag ang mga tao nagiging anak ng Diyos at yung mga taong yan pag pinagpala ng Diyos at tumulong sa gawain ng Diyos, maraming maabot na kaluluwa. So mananalangin po tayo. Surrender your life to God. Sabi ng Panginoon, I will share the gospel. Hindi ako matatakot. Hindi ako mahihiya. Kung kailangan kong gumastos, gagastos ako para lang maaralan ko yung mga tao. Gagawa ako ng paraan to gather them together to listen to the word. Pwede nyo rin po kaming ayayahan, mga kapatid, para kung hindi nyo pa kaya at mag-aral kayo sa Bible School para po matuto kayo kung paano mag-aral at magturo at mag-train ng mga susunod na mga lingkod ng Panginoon. E tayo po manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa iyo. Pinupuri ka namin. Nawa, lahat kami ng mga anak ninyo sa Community Baptist Church ay magkaroon ng puso to share the gospel, to preach the gospel, to spread the gospel upang magkaroon ang tao ng pananampalataya. At ang pananampalatayang yan ang siyang magiging dahilan i-consider ng Panginoon for their salvation. Because salvation is by faith. It is the gift of God. The salvation is the gift of God through faith. Salamat po, Ama, sa pangaral ng salita. At i-bless rin po ngayon ang aming po pagkakalabang aming offering. Magamit po ang mga biyayang ito para po maipangaral ang iban na salita sa lahat ng dako. Pagpapasama na lang sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Ulitin po natin ang give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks. Amen. Marami pong salamat and may God bless us all.